Pilipinas, updated ka na ba? Abigail, nandun kami ng anak ko sa burol ni Francis M. Hindi ko po maalam sa batas pero ang hindi alam ng nakararami na nung nagkarelasyon po kami ni Kiko hanggang sa mamatay siya, alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya. Ito ang ilan sa mga ibinahagi ni Abigail Rait sa kanyang video na in-upload niya sa YouTube channel niya na kakagawa lang noong November 3. Si Abigail ang ina ni Gail Francesca na anak ni Francis Kiko Magalona na gumawa ng ingay sa buong Pilipinas dahil walang nakakaalam na may ibang anak ang rapper maliban sa mga anak nito kay Pia Arroyo Magalona. Marami ang nagparatang na ginagamit lang ng mag-ina ang namayapang master rapper dahil papasok sa showbiz si Gail Francesca at tumakbo namang kagawad si Abigail sa lugar nila na hindi naman nanalo. At para maging klaro na nga sa lahat ay naglabas na si Abigail kung ano talaga ang kwento nila ni Francis na hindi nito nabanggit kay Boss Toyo na may-ari ng Pinoy Pawn Star kung saan ibinenta ang nag-iisang jersey shirt ni Kiko na iniwan sa mag-ina. Sa pagpapatuloy ni Abigail, marami pong nagtatanong kung saan ako nung burol niya. Tanungin niyo po sila dahil lahat sila alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. Ito na rin ang gusto kong maliwanagan kung kabit po ako, nanira ako ng pamilya. Sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko at wala naman po siya sa family residence nila for years at wala po akong na-violate na batas dito sa Pilipinas dahil single ang marital status ng partner ko hanggang sa kamatayan niya. Ipinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing documents will show at ipinagpaalam niya yan sa mami ko at sa pamilya ko, sa lola ko. Wala po akong hinahabol. Masyado nang matagal ang lahat na nangyari. We're not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God and no label kung ano man ang origin ng pinanggalingan natin. Lahat tayo may mga problemang pinanggalingan sa pamilya natin and we believe we want the best for our children. Huwag po sanang husgahan ng isang tao batay sa narinig at nabasa nyo. Alamin nyo muna ang buong kwento bago nyo siraan ang kanyang pagkatao. Please po, I hope this video will clarify all and please stop hatred. Ikinuwento na rin ni Abigail na nung nasa hospital si Kiko ay kasulukuyan siyang buntis. Tinanong niyo po ako kung nasaan ako nung panahong nagkasakit siya. Buntis po ako noon. Nanganak, na-confine na siya noon. Nakabalik ulit sa hospital, 2 months na si Cheska, hindi na siya makalabas pa. Araw-araw po akong kinakausap niya. Gusto ko pong pumunta pero ayaw ko na pong dagdagan yung pangyayari. Ayaw ko nang dagdagan yung pinagdadaanan nila ni Pia. Masakit pero tulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya pero hindi na niya kinaya ang pagtatapat ni Abigail sa kanyang video. Sabi pa ni Abigail, I need to take this video for once to address all. Tahanging question ng mga humuhusga, nagpapaabot ng suporta, higit sa lahat yung mga pang-unawang malawak. Bakit nga ba ako lumantad sa ganitong pagkakataon? Madaming nag-i-invite sa akin for interview na never ko pong tinanggap unless relevant po sa anak ko. Okay lang po sa akin na ako ang pinakamasamang tao sa paningin nyo. Homewrecker, kabit, mistress, lahat ng adjective na nagamit nyo tanggap ko po. Pero ang pinakikiusap ko lang po sana, wag naman yung anak ko. Sana po maintindihan nyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak.
Pinagdidiinan muli ni Abigail na kaya inaibenta nila ang jersey na alaala sana ni Kiko sa kanyang mag-ina ay para magamit ng anak sa pabalik-balik nilang pagluwas ng Maynila para sa mga workshops at iba pang ganap hindi sa pagtakbo niya sa nakaraang barangay election. Ordinaryong bata lang po si Cheska na napakaraming pangarap. Mag-isa lang po akong sumuporta sa kanya with my mom at walang magulang ang hindi kayang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Saad ng ina ng anak ni Kiko. At dahil sa kaguluhang nangyari sa paglantad nilang mag-ina, hindi naman daw nila ito sadya dahil last year pa pala nakapirma ng kontrata ang anak sa manager nito at nagkataong kailangan nila ng funds kaya humingi si Abigail ng sorry kay Pia at sa mga anak nito. Sa lahat po ng nasaktan, pamilya po ni Kiko, humihingi po ako ng dispensa sa lahat po ng kaguluhan na ito. Hindi ko po pinagmamalaki ang naging pagkakasala ko pero tao lang po ako. Hindi po ako perpekto. Hindi po ako nagpe-pretend kung ano-ano. Kung mali man po ang paglantad naming mag-ina, I'm sorry. Pero hindi nyo po kailangang husgahan sa kung ano lang ang nababasa nyong pinapalala ng opinyon ng mga nanghusgang tao. Laitin nyo po ako, tanggap ko po yon. Pero ang paratangan nyo yung anak ko ay talagang magsasalita po ako. Diin ni Abigail. Pilipinas, updated ka na ba? Abigail, nandun kami ng anak ko sa burol ni Francis M. Hindi ko po maalam sa batas pero ang hindi alam ng nakararami na nung nagkarelasyon po kami ni Kiko hanggang sa mamatay siya, alam ko kung ano ang estado ko sa buhay niya. Ito ang ilan sa mga ibinahagi ni Abigail Rait sa kanyang video na in-upload niya sa YouTube channel niya na kakagawa lang noong November 3. Si Abigail ang ina ni Gail Francesca na anak ni Francis Kiko Magalona na gumawa ng ingay sa buong Pilipinas dahil walang nakakaalam na may ibang anak ang rapper maliban sa mga anak nito kay Pia Arroyo Magalona. Marami ang nagparatang na ginagamit lang ng mag-ina ang namayapang master rapper dahil papasok sa showbiz si Gail Francesca at tumakbo namang kagawad si Abigail sa lugar nila na hindi naman nanalo. At para maging klaro na nga sa lahat ay naglabas na si Abigail kung ano talaga ang kwento nila ni Francis na hindi nito nabanggit kay Boss Toyo na may-ari ng Pinoy Pawn Star kung saan ibinenta ang nag-iisang jersey shirt ni Kiko na iniwan sa mag-ina. Sa pagpapatuloy ni Abigail, marami pong nagtatanong kung saan ako nung burol niya. Tanungin niyo po sila dahil lahat sila alam nila kung sino kami ni Cheska. We were there. Ito na rin ang gusto kong maliwanagan kung kabit po ako, nanira ako ng pamilya. Sana may maglakas ng loob na sabihin na wala na sila ni Pia nung dumating ako sa buhay niya. Dalaga po ako nung naging kami ni Kiko at wala naman po siya sa family residence nila for years at wala po akong na-violate na batas dito sa Pilipinas dahil single ang marital status ng partner ko hanggang sa kamatayan niya. Ipinaliwanag sa akin ni Kiko from the start what we are facing documents will show at ipinagpaalam niya yan sa mami ko at sa pamilya ko, sa lola ko. Wala po akong hinahabol. Masyado nang matagal ang lahat na nangyari. We're not expecting approval or acceptance, but respect. We are all children of God and no label kung ano man ang origin ng pinanggalingan natin. Lahat tayo may mga problemang pinanggalingan sa pamilya natin and we believe we want the best for our children. Huwag po sanang husgahan ng isang tao batay sa narinig at nabasa nyo. Alamin nyo muna ang buong kwento bago nyo siraan ang kanyang pagkatao. Please po, I hope this video will clarify
all and please stop hatred. Ikinuwento na rin ni Abigail na nung nasa hospital si Kiko ay kasulukuyan siyang buntis. Tinanong niyo po ako kung nasaan ako nung panahong nagkasakit siya. Buntis po ako noon. Nanganak, na-confine na siya noon. Nakabalik ulit sa hospital, 2 months na si Cheska, hindi na siya makalabas pa. Araw-araw po akong kinakausap niya. Gusto ko pong pumunta pero ayaw ko na pong dagdagan yung pangyayari. Ayaw ko nang dagdagan yung pinagdadaanan nila ni Pia. Masakit pero tulad nila, lahat kami umaasang kakayanin niya at gagaling siya. Pero hindi na niya kinaya ang pagtatapat ni Abigail sa kanyang video. Sabi pa ni Abigail, I need to take this video for once to address all. Tahanging question ng mga humuhusga, nagpapaabot ng suporta. Higit sa lahat, yung mga pang-unawang malawak. Bakit nga ba ako lumantad sa ganitong pagkakataon? Madaming nag-i-invite sa akin for interview na never ko pong tinanggap unless relevant po sa anak ko. Okay lang po sa akin na ako ang pinakamasamang tao sa paningin nyo. Homewrecker, kabit, mistress, lahat ng adjective na nagamit nyo tanggap ko po. Pero ang pinakikiusap ko lang po sana, wag naman yung anak ko. Sana po maintindihan nyo ako bilang ina na nagsasalita para sa kanyang anak. Pinagdidiinan muli ni Abigail na kaya inaibenta nila ang jersey na alaala sana ni Kiko sa kanyang mag-ina ay para magamit ng anak sa pabalik-balik nilang pagluwas ng Maynila para sa mga workshops at iba pang ganap hindi sa pagtakbo niya sa nakaraang barangay election. Ordinaryong bata lang po si Cheska na napakaraming pangarap. Mag-isa lang po akong sumuporta sa kanya with my mom at walang magulang ang hindi kayang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Saad ng ina ng anak ni Kiko. At dahil sa kaguluhang nangyari sa paglantad nilang mag-ina, hindi naman daw nila ito sadya dahil last year pa pala nakapirma ng kontrata ang anak sa manager nito at nagkataong kailangan nila ng funds kaya humingi si Abigail ng sorry kay Pia at sa mga anak nito. Sa lahat po na nasaktan, pamilya po ni Kiko, humihingi po ako ng dispensa sa lahat po ng kaguluhan na ito. Hindi ko po pinagmamalaki ang naging pagkakasala ko pero tao lang po ako. Hindi po ako perpekto. Hindi po ako nagpe-pretend kung ano-ano. Kung mali man po ang paglantad naming mag-ina, I'm sorry. Pero hindi nyo po kailangang husgahan sa kung ano lang ang nababasa nyong pinapalala ng opinyon ng mga nanghusgang tao. Laitin nyo po ako, tanggap ko po yon. Pero ang paratangan nyo yung anak ko, ay talagang magsasalita po ako, diin ni Abigail.